welcome back sa ating channel mga ka-TH at sa inyo na bago pa lamang sa ating channel. Thank you so much for subscribing at bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo kina Alma Ulet, Emilia Bernabe, Kenneth Miguel Sr., Arnold Uwapen, shout out din kay Jiswin Jade Salinda, Ernesto Manalo, Ferdinand Rabimpi, ICLMTH, Rinaldo Saratubias. Also shout out kay Archie Valdez, Rebecca Padilla, also to Maria Deta, Ginaline Cabunilas, Farley Baring, and also shout out to Rex Alipu, Jimar Pontilo, Gilbert Iya, Francisco Bolongoy, Tuturio Bulsao, shout out sa inyo guys, Polimar Taberna, Elizalde Menjula, Jasmine Bartolome, Arnold Scala, also to Alberto Akak, Edgardo Cuervo, Dennis Garcia, Roderick Adormio, Michael Villena, at sa mga hindi ko nabanggit, shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Okay mga ka-TH, meron tayong dalawang pictures dito at sa palagay ko ay iba-iba ang may-ari nito. Kaya pinagsabay ko na lang ito na i-analyze para isang video lamang ang ating magawa. Okay, so ano nga ba meron tayo dito? Ito yung mga singular hole o single hole lamang, isang butas lamang. Wala siyang kasamang mga kanji character. Nag-iisang butas lang talaga siya. Ngayon, paano natin masabi na yan ay Yamashita Treasures? Or yan ay treasure marker ng Yamashita dahil sa kung i-close up natin ito ay kitang-kita natin na sadyang binutas at bilog na bilog siya at ang lalim ay hindi pangkaraniwan. Kung maghanap tayo sa palibot ay walang ganyang klaseng butas. Ang butas na gawa sa ulan ay kung atin yan i-drawing guys ng side view ay ganito yan ang butas na gawa sa ulan. Hindi siya itong sharp ang dito na banda. Okay, parang ano lang siya, curve na gaganyan. Pero ang butas na gawa ng tao ay ganyan yan. Kasi tool made ito. Ito'y gawa ng chisel. Kaya ganyan. Yan ay side view. Okay, ganyan ang pagkilatis. Ngayon, ang unang tingnan din ay bakit may shape na ganyan, may hugis ang bato. Parang ulo siya, di ba? Parang ulo ng isang isda. At ngayon, ang unang paraan sa paghanap kapag ganyan ng mga butas lamang or itong circular sign, yan ay nagpahiwatig ng east. Okay, kasi ang Japan ay rising sun, ang kanilang flag ay may bilog sa gitna. Kaya pwedeng gumamit sila ng sun or bilog para mag-symbolize ng Japan. At ang Japan ay located sa east. Nasa rising sun siya kaya east. Kaya ang gawin natin ay unang puntahan natin ang east. Okay. So, anong mga distansya nga ba? Ang pinakamagandang distansya sa east na gamit ang bilog na sign ay 5 meters. Punta kagad tayo 5 meters and then hukay tayo ng 2 meters test dig. At kapag wala, to make it short, ay gagawa tayo ng adjustment. Ang circle, nagsasabi din yan na treasure on the spot, treasure below, or treasure under. Pero hindi yan na ibig sabihin diyan tayo maghukay kaagad sa bato. Okay, merong distansya yan. At ngayon, pangalawang pag-atake kung saan tayo maghukay ay ang pinakamalayo na perimeter ng treasure on the spot ay 7 meters. Ang pinakamalayo niyan ay 7. Kaya punta kaagad tayo sa boundary. Dito, banda. Sabihin natin dito yung 7 meters distance. Okay, tisdig tayo dyan, pangalawang hukay. Kung walang makitang man-made object sa 2 meters deep, sa 2 meters na lalim sa paghukay, ay punta tayo sa pinakamalapit na digging spot na proven na mayroong naglalaman niya ng mga nakabaon na treasure ay ang 3 meters. Kaya nga meron tayong formula na 357. Okay. Yan ang mga best
or proven na distances sa paghukay ng mga nakabaon na treasure. Okay, yan ang ito ang ating method number 1. Ngayon, ang ating method number 2, kulayan natin ng dilaw, ay ang pagtingin kung saan nakadirekta itong tulis ng bato. Okay, so ibig sabihin yan, dito yan papunta, yan ay northeast. Kung i-compass natin, so ganun pa rin na distansya guys, going northeast, kung saan nakaturo itong tulis ng bato, punta kagad tayo sa 5 meters. Kasi ang bilog, isang bilog, yan ay 5 meters distance. Karamihan ng nakuha na treasure dyan ay 5 meters distance sa kanyang mga sign na isang bilog lamang. Ngayon, gaya ng kanina, kung wala, punta tayo sa boundary sa limit ng treasure on the spot distance, 7 meters northeast. Okay, test dig din tayo dyan, 2 meters deep. At kung wala, to make it short, ganong formula pa rin, balik tayo sa 3. At ang maganda dito sa dalawa guys, ay open cut na lang natin. Ito isang hukay lang na paganyan. Ganon din ito, isang hukay lang na pakanal. Parang kanal siya. Pero kasama na yung 3, 5, and 7 para walang mintis. Okay, so ito yung ating pangalawang paraan. Ngayon, meron tayong pangatlong paraan. Ano nga ba ang pangatlong paraan natin? Ang pangatlong paraan natin ay tingnan natin kung saan ito nakaharap ang mata. Kasi ang bilog, pwedeng mata rin yan na itong mata ng isda or mata ng hayop. At kung saan yan nakaharap, dito yan sa south. Okay, kulayan natin ng blue. Kaya punta kagad tayo sa kanyang harapan. Okay, at unahin kagad na lang natin ang 3 meters para mas malapit. Test dig tayo dito sa 3 meters sa kanyang harapan. At kung wala, punta tayo sa kanyang boundary, ang 7. At kung wala pa rin, ay hukayin na natin kasama ang 5 meters sa gitna. Isang hukay lang, ganyan. Okay, at kung mayroong pang treasure na tira yan, sa dyan na lugar na yan, kung hindi pa na-recover ang mga giveaway dyan, yan kasi ay isang giveaway, ay siguradong matagpuan natin yan sa ganyang paraan ng paghanap na 3 paraan. Okay, kaya in the greater risk, there is always a greater rewards, sabi ng mga matatanda. Ngayon, tingnan natin ito mga katiyats. Itong pangalawang picture, iba yata ang may-ari nito, pero atin din ito i-decode. Perfect circle din siya, kung tingnan nyo ay man-made. At ang unang gawin natin ay punta kaagad tayo sa east. Hindi na tayo magtatagal pa, east kaagad. Okay, direkta tayo dyan. Hukay tayo kaagad sa 5. Kasi ang bilog ay 5 yan ang kanyang value. And then kung wala ay 7. Test dig naman tayo sa 7 meters. Okay. Ito'y 5. Sabihin natin wala din sa 7. Yan na time na babalik tayo sa pinakamalapit na distansya, ang 3 meters. So dito yan. Yan ay naka-align sa east. At ganun din dahil sa matulis ang bato at parang sinadya siya na naka-side view. Parang doon talaga siya pupunta. Okay, kaya ang gawin dyan ay kunin ang gitna nitong bato ito. Pupunta dyan. Kung saan nakaharap itong dulo niya, ang tulis. Okay, diyan tayo pupunta. At i-copy-paste lang natin ang distansya dito. Ito yung ating number 1 na digging spot. So, ganun din dito guys. 3, 5, and 7 meters. Isang hukay lang na paoblong. O ganyan. Going northwest na ito. Northwest. Okay, at sabihin natin na wala dyan, to make it short, ay punta na tayo sa kanyang harapan. Okay, sabihin natin na ito isang mata. So ito dito yan nakaharap. Okay, ang pinaka the best na distance dyan, 5 meters pa rin.
Kasi ang isang hole na malaki o isang dot, yan ay 5 meter equivalent. So 5 meters, test dig. At kung wala, punta tayo sa kanyang boundary, ang 7 meters. At kung wala, hukayin na natin ang paoblong na ganyan hanggang 3 meters dito. Balik sa 3 meters and then hukay lang tayo ng pakanal 2 meters deep. At kung meron tayong pangtusok na kabilya dyan, pwede rin tusok-tusukin nyo ang pagitan ng mga ito. Para kung may tamaan, example dito sa kalagitnaan yan, ay tusok-tusukin lang yan. Kapag mayroong tamaan na kakaibang tunog o malapad na bato, pwedeng hukayin. Pwedeng lakihan ka agad ang hukay na isang hukay lang na paganyan. Paganyan para itong matipid natin ng ating energy, pwedeng tusok-tusok lang. At kung may matamaan na malapad na bato, tsaka tayo maghukay ng open cut. Okay? At kung merong eksaktong manpower, pwedeng open cut ka agad. Ganyan lang naman talaga ang sa treasure hunting. Dahil wala tayong mapa, assumptions palagi ang ating ginawa. Pero yan ay talagang malapit yan. Kung merong mang treasure dyan, siguro tatamaan natin or inches lang siguro ang distansya kung tayo magmintis. Okay, so I wish you luck mga katiyats. In the greater risk, there is always a greater rewards. But don't stop dreaming for your Yamashita goals. Ako'y magpaalam na. See you on my next video. Ciao for now.